Maraming salamat, Malapit Jesus, sa matamis, banal na presensya, yung pinadama sa amin. Maraming salamat, Malapit noon, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit na magpala. Sa galakin na ako magagawa, umaasa lamang sa inyo. Sa nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos ang bilipandasan of pushing Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, King of kings and the Lord of lords. I like to give double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa nila mga beloved children. Nabati ko rin, kasama natin, beloved in-laws, nating beloved Mr. Pogs, uli natin malapit noon. Nabati ko natin mga beloved preachers, beloved co-workers, sa mga awit, mga instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, minamahal, magandang hapon. Hapon po, uri natin malapit noon. Kindly read Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Hebreo 12, 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabin namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Amen. Despising the shame. Yan ang ating topic sa sa araw na ito, sa hapon ito. Kaya tiyamang nakukubkog tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Ano ibig sabihin na? Anong tinutukoy na makapal na bilang ng mga saksi? Mga saksi sa pananampalataya. Amen? Yan po ibig sabihin. Yan po tinutukoy. Makapal na bilang ng mga saksi ng mga pananampalataya. Mga taong nanampalataya, maraming patotoo, maraming saksi. Sila naging saksi. Gaano katotoo ang Diyos? Palapakan natin, malapain. Amen? Are we compassed about with many witnesses? Napakadaming witnesses to prove beyond the shadow of doubt that we are in the truth. That our God is the God of gods and the King of kings and the Lord of lords. Our God is a God who answers our prayers. Ang Diyos natin, Diyos na tumutugon ng panalangin. Amen? Ang daming saksi sa Biblia, in the Bible, may tatawag tayo ng mga heroes of the Bible, the men of God, mga prophets of God, the apostles, the Christians that lived long time ago during the Bible times, they are witnesses. Sila po yung mga saksi sa pananampalataya. Pag nanampalataya ka, sigurado ang Diyos kikilos sa buhay mo. Tayo rin ay saksi. Amen? Ang daming patunay. Hindi mabilang, makapal, sabi ng Biblia,
makapal na bilang ng mga saksi. Nagpapatunay na mayroong Diyos na buhay, na mayroong Diyos na mapagpala, na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi dyan, kaya't yamang nakukubkob tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Itabi natin yung mga nagpapabigat. Amen? Yung bigat na dinadala natin, itabi natin yan. Dahil maraming saksi, maraming patunay ng Diyos mo, buhay na Diyos. Kaya sinasabing, our God is the living God. Kaya sinasabi yan, para tayo ay magtiwala. Dahil hindi siya natutulog, siya ay buhay na Diyos. He knows our situation. Alam niya ang kalagayan natin. Sabi ng Biblia, even our hairs are numbered. Ang buhok natin, alam niya ilan ang bilang. Yun ibig sabihin ng buhay. Alam niya ano ang dapat sa iyo. Alam niya anong kailangan mo. Alam niya ang kailangan mo lang magpumilit na sundin ang kayang banal na kaloob. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, itabi raw natin yung mga bigat. Yung pagkakasala, yan ang pumipigil. Yung kasalanan, yan ang pumipigil para masunod natin ang kayang kalooban. Yan ang bibigay sa atin ng kakritisuran. If you are sinning against the will of God, yan ang bibigay sa atin ng panghihina sa ating pananampalataya. Kaya dapat itabi natin yan, minamahal. Palapakan natin, mahal na Panginoon. At ating takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Takbuhin may pagtitiis. May takbuhin tayo, minamahal. Nasa karera tayo. We are a Christian journey is a Christian like a race. It's like a race. Ang Kristiyanong paglilingkod o paglalakbay, parang takbuhin yan. Parang nasa racetrack tayo. Amen? Sa racetrack ba? Sa track and field? Sa karera ng takbuhan, lahat ba ay nananalo? Hindi, isa lang ang pipiliin doon na mahal. Halimbawa, 5 yung tatakbo. Isa lang. Iba nga, hindi nakakarating sa finish line. Pero sabi ng Biblia, ang Christians, pag nagpupumilit, lahat tayo makakarating sa finish line. Yan ang sinabi ng Malapino. Because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, because of what He has done on the cross, at sa kanyang ginawa doon sa cross, every one of us is candidate to the finish line. Lahat tayo pwede makarating sa finish line. Palapakan natin, malapakan noon, amen? Kaya nga, takbuhin natin may pagtitiis. But the condition is, you have to go on with patience. Kailangan takbuhin natin, may pagtitiis. Amen? Kahit na napapagod ka, kahit na minsan may mga discouragement naman tayo. Minsan may mga hadlang sa paglilingkod natin. Minsan kawalan. Nakita niyo mga patotoo, inamahal. Dati walang-wala. Pero hindi tumigil. Nagtuloy sa paglilingkod. Yung mga hindi tumitigil, yan ang makakakamit ng pangako ng ating mahal na Panginoon.
Kaya takbuhin na may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa ating harapan. Ang ating mahal na Panginoon nagpakita ng halimbawa. Our Lord Jesus Christ bilang tao, He has given a mission. May binigay sa kayo ng misyon. Amen? Hindi lamang palabas, hindi lamang kwento sa Biblia. Totoong siya'y nagkatawang tao at mayroon siyang mission. Amen? At ang kayang mission ay napakahirap. In fact, bilang tao, ang sabi niya, kung maaari ama ko, wag ako makarating doon sa saro. Sabi niya, Father, if you are willing, let this cup pass from me. Di ba? Kasi nakita niya yung mission niya, mahirap talaga. Kung maaari, lumipas ang saro ito. Bilang tao, yun ang kanyang prayer. Bilang tao. Kung maaari, ama ko, huwag mo rating sa akin ang saro. Bilang Diyos kasi nakita niya ang kahirapan na kanyang dadanasan. Pero, mas pinili niyang sundin, tiisin. Dapat ganun tayo. Di bali may mahirap na sitwasyon, piliin natin, tiisin, takbuhin ang ilagay sa atin ng ating mahal na Panginoon. But isa sa atin ay binigyan ng takbuhin. Every one of us has given a mission by our Lord. Hindi pwede ang Kristiyano walang mission. Bawat isa sa atin, may mission ka. Hindi tayo dinala sa gawain ng Malpinon para maging palamuti sa gawain. Every one of us has given a mission. May mission ka. Gayahin natin mga Panginoon, buong kagalakan niya, tinupad ang kanyang mission. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi sa dos? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross. Tingnan mo, ang ating mga Pinoon, kagalakan para sa Kanya, yung cross. Sa atin ba, yung mga suffering natin, yung mga tinitiis natin, yung mga nasasaktan tayo, yung mga physically nahihirapan tayo, emotionally, financially sometimes, nagagalak ba tayo pag dumadaan tayo sa mga ganong sitwasyon? Kaya nga sabi ng Biblia, masdan natin sa ating malapiron. Ibig sabihin, tularan natin. Sapagkat siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan. Lahat palakpakan natin na malapit. Despising the shame. Tayo, pag nakakahiya ng sitwasyon, most of us are ashamed with the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag nakakahiya ng sitwasyon, minsan nahiya na tayo sa ating buhay. Nahiya tayo na makita ng iba ang nangyayari sa atin. Pero nasabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation. Ang Ebanghelyo, itong kapalit ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao. Kaya dapat hindi natin kahiya ang ating paglilingkod. Nakarating tayo dito because of the gospel, Ebanghelyo. Kaya tayo nakarating sa tunay na gawain ng ating malapelo. Ang pagdadala ng Ebanghelyo ay hindi madaling gawain. Maraming titiisin.
Maraming mga obstacles, maraming hadlang. Kahit sa paglilingkod natin, maraming haharang sa iyo. Hadlangan ka sa pagsunod mo. Pero sabi ng Biblia, masdan natin ang ating mahal na Panginoon. He despised the shame. Grabe ang kahiyan na dinanas natin, mahal na Panginoon. Our Lord Jesus Christ was very popular at that time in Palestine. Siya ay napaka-popular bilang tao. Kilalang-kilala siya sa buong Israel, the whole Holy Land, the whole Palestine. He is so famous, napakakilala at Panginoon. Bawat dako, kilala siya. Na siya ay nagpapagaling at ang Diyos ay sumasama sa kanya. He is a man of God. He was sent by God. But one day, he was apprehended. He is apprehended by the Roman soldiers. Siya hinuli, pinahiya, iginapos, pinapasan ng cross, dinuraan ang mukha, dilatigo, pinahiya. Pero, sabi nga sa Biblia, binaliwala niya ang kahiyan. Palapakan natin, mga Panginoon, amen? What a lesson for the Christians today. Pag mayroon na mga problema, pag marami ng mata nakatingin sa iyo at inuusig ka na, do not be ashamed of your faith. Paglaban mo, sabi nga, binaliwala, baliwala, di bali mapahiya, ang mahalaga, sinunod ang kalooban ng ating malapay. Ganyan ang pagsunod sa kalooban natin malapay. Di bali usigin ka. Sabi nga ng mga taga-usig ng araw natin, mga pastor, Pastor Almeida, wala yan, mahirap yan. Totoo naman, mahirap nung araw eh. Wala nga sasakyan eh. Sasakyan ng service ng pastoral house, tinutulak namin eh. Tumitirik palagi eh. Bago makarating sa gawain, mga 5 beses kami bumababa ang nagtutulak. Alam ng mga ibang pastors, alam na alam ibang mga churches sa Pilipinas, kaya ang sinasabi nila, si Pastor Almeida, wala yan, mahirap lang yan. Ibig sabihin, wala yan, hindi lalago yan, hindi yan makakarustada, hindi yan makakaroon ng programa sa television. Samantala kami, ang dami ng programa namin sa television, sabi ng mga taga-usig. Kasi mamamayagpag sila, ang dami ng programa sa TV. Sa radyo, ang dami nila. Sabi, Pastor Almeida, wala yan. Mahirap yan. Pero mga pastor, hindi tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating malapit. Despising the shame. Dapat ganon tayo. Baliwala ang kahiyan. Dahil hindi tayo tumitingin sa mga bagay dito. We are not looking to the things in this world. We are looking to the things after this world. The things in heaven. Ang mga bagay na nakikita ay mawawala pansamantala. Ngunit ang mga bagay na nakikita sa piling ng Diyos, yan ang mananatili hanggang kailan. Magpakailan, kailan. Niniwalang bahalang kayan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Umupo. Pag binaliwala mo kahiyan, binaliwala mo ang mga katitsuran, binaliwala mo ang mga nasasaktan ka dito, binaliwala mo ang kahirapan, kahit na inuusig ka, naghihirap ka na dyan, walang nangyari sa buhay mo, pag binaliwala mo yan, sabi ng Biblia, isang araw, upo ka sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Ang paglilingkod sa lampay na mahal, walang tigil. Titigil lamang tayo pag nandun, pili na natin ang ating malapit.
Pero habang may lakas tayo, habang nabubuhay tayo, we have to go on. No matter what the cost, kahit na nasasaktan ka, hallelujah, kahit na may mga problema dito, you have to go on. Dahil tinawag ka with a mission. Mayroon kang mission. Ano yan? Para sundin, tuparin ang kalooban ng ating mga Pinoon. Anong kalooban? To spread the gospel of Jesus Christ, the power of God, unto salvation. Nakakalimutan ng marami ang kanilang mission. Your mission, your primary mission is to go and preach the gospel of Jesus Christ. Marami sa atin nakakalimot tayo niyan. Sabi nung iba, hindi naman ako pastor Hindi naman ako preacher. Kaya, exempted ako dyan. No. Bawat isa sa atin ay kasama sa mission. Amen? Akala ng iba ay nagpipreach lang ang mga ngaral ng gospel. No. Every one of us is commanded to go and to preach the gospel of Jesus Christ. Ang pangangaral ng gospel, hindi lamang sa pulpito, kahit saan dako, kahit saan lugar, you can share, you can testify that Jesus Christ is alive, that Jesus Christ loves the people of the world. Kaya nga, yung mga sumusuporta sa gawain, their resources, they use the resources for the propagation of the gospel, lalo silang pinagpapala. Amen? Hindi nawawalan. Minamahal. Magka-problema ka man, minamahal, mabilis na lulutas. Bakit? You're supporting the propagation of the gospel of Jesus Christ. Minamahal, huwag natin kalimutan, ang Diyos po ay siya may hawak ng lahat ng resources ng buong mundo. He has all the silver and the gold. Sabi ng Biblia, gold is mine, silver is mine. Ay may kumatok sa pintuan mo, may kumatok sa puso mo. Pag sinabi, kapatid, mag-donate ka para sa krusada. You should be more than willing to respond. Dahil inutusan ng Diyos yan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, ang daming kapal ng mga saksi, ng mga patotoo. The testimonies are more than enough to convince every one of us na hindi tayo maging hesitant, hindi tayo magpipigil sa pagsunod. Kahit na nasasaktan tayo, huwag ka magpipigil sa pag-support. Hindi ko salita yan. Salita ng Biblia. Salita ng Diyos. Even our Lord Jesus Christ, ating malapit nung siya'y tao, maraming tumutulong sa Kanya. Diyos na yan, ha? Maraming sumusupport sa Kanya kahit pagkain niya. Maraming sumusupport. You can read it in the Word of God. Anong pinapakita? Hindi ang Diyos magtatapon ng pera para sa iglesia, para mara ng gospel. The Christians, those who have been redeemed, those who have been chosen to eternal life, is obligated to support. Obligado ka, whether you like it or not, whether it is comfortable or not, you are obligated to support. Bakit? Ang buhay mo, kulang pa yan, paray pa yan, sa buhay na wala hanggan, nihanda ng ating malapay na. Walang bahala kayan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. If you want rest, if you want victory, if you want blessing, malinaw sa masulatan, baliwalain mo ang mga kahirapan. Baliwalain mo ang mga sarili nating kagustuhan. Pag kumatok lang ang Diyos sa puso natin, we have to respond. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating mga pastor, dugo at buhay ang binigay.
Dahil yung hilingi ng Diyos, dugo at buhay, panahon, inubos sa pananalangin. Decade upon decade, year after year. Ganyan po ang buhay namin sa Panguna natin, mga pastor. Inubos ang time. For what? Para sundin at planuhin paano ang gospel ay makarating sa mga taong minamahal ng ating malapit. Kaya sabi natin na pastor, sa mga kapatiran, mga kapatid, mas masaya pa nga kayo sa amin. Kami ang buhay namin, ginugol namin araw-araw para i-prepare ang gospel. Ano mas madali? You are preparing the gospel or just supporting the gospel? Mas madali mag-support sa gospel. Kaya, mga anak ng Diyos, you have been called with a mission, with a great mission. Marami na lalangin, Lord, bless me, pagpalain mo ako, malapay, Lord. Walang masama, maganda yan. Dapat lang manalangin ka niyan. Amen? Lord, bless me abundantly, financially. Alam mo, pag nanalangin ka, tayo, hindi naman agad pagpapalang darating eh. Amen ba yun, mahal? Pag nanalangin tayo, ng pagpapala ang darating, susubukin ka muna. Amen ba? Susubukin ka. Ganun malapin. Nalangin ka ng pagpapala, Lord, pagpalain mo. Pagpalain mo ako, pinasali. Bigla may kakatok yan sa bahay mo. May krusada tayo, kapatid. Hindi mo alam, inutusan ng Diyos yun. Susubukin ka. Wala yan. Si ano lang yan. Yung kapatid lang natin yan. Hindi yan. Kanya sarili lang niya yan. Hindi mo alam, inutusan ng Diyos yan para subukin ka. If you respond, pag tumugon ka, dyan na. Yung blessing na hiningi mo, yun pala ang katugunan. Palapakan natin, mga lapaylo. Amen? Totoo naman na, Pastor, isang kapatid na araw, sabi niya, bakit di ako makaalis-alis ng bahay? Alas 6 ng umaga, nagpe-prepare na siya kasi mayroon siyang lakad. Testimony sa kapatid natin nung araw. Alas 9 na, hindi pa siya nakakaalis. Ano ba dahilan? Bakit hindi ako makaalis-alis ng bahay? Para may pipigil sa akin? Mamaya-maya, dumating at mga pastor. Kapatid, sabi ng mga Pinoon, tumulong ka, may krusada tayo. Tingnan mo. Kaya pala di siya makaalis, kasi nga, gagamitin siya ng Diyos kasi may krusada. Tingnan mo. Alam mo, ang Diyos hindi na po bababa dito sa lupa. Hindi na. Utusan niya ang kanyang mga lingkod sa buwan natin mga pastor para subukin ka. Pag nag-respond ka, yan na, magsisimula ang victory sa buhay mo. Gagawa ng paraan ng Diyos para sa'yo. Para pagpalain ka. Amen? Kaya sabi doon, 12:2, despising the shame and is sat down at the right hand of the throne of God. Ang ating malapit bilang tao, binaliwalang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa Biblia, sitting symbolizes resting. Pag upo, nagsisimbolo ng pagpapahinga. Gusto mo ba magpahinga sa mga trials? Gusto mo ba? Gusto mo ba pahinga sa mga bigat sa buhay mo? Natural, gusto mo. Pero iba, maraming pinapasa hanggang ngayon. Bakit? They are ignoring the voice of God. Ini-ignore natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ano yun? Isa lang naman ang Great Commission sa Biblia. There's only one Great Commission sa Biblia. Ano yan? Go and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Many are dying every day. Marami ang namamatay araw-araw. Walang Kristo. Natutuwa bang Diyos sa mga tao na yan na napapahamak? Umiiyak ang ating mga Pinoon when somebody is being thrown into the lake of fire
Dahil ang Malapino umiyak, bakit? Ang kanyang dugo na dumalak na yan para sa kanila. Why these people are dying? So the Lord cries, umiyak siya. Anong dahilan? Ang kanyang mga pinili, ini-ignore ang kanyang salita. Ang Malapino, nakaready na kayong mga blessing. But hindi, victory, spiritual blessings, even material. Kaya hindi mo na nga hanapin ang material, sabi ng Biblia, unahin mo lang kayang kaharian, kayang katwiran, lahat ng bagay, idaragdag sa atin. Amen ba? Lahat ng bagay, all these things shall be added unto you. If you seek first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness. Unahin mo lang natin ang kayang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang mga bagay na ito ay daragdag na lamang sa iyo. Anong mga itong tinutoko? Yung mga needs natin. Amen ba? Mahal? Yung mga kailangan natin. Lahat ng kailangan mo. Kahit di mo hingin yan, unahin mo lang yung kayang kaharian at ang kayang katwiran. At lahat ng yan ay daragdag. Amen. So praise the Lord. Daniel chapter 12. Hindi ako nagkamali, verse 3. Yung mga nagdala ng maraming kaluluwa, ang tawag sa kanila, righteous, matuwid. Kabasa. Daniel 12:3. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang magbabalik na marami sa katwiran ay para mga bituin magpakailanman. Amen. Ang mga tao tinutuko yan. Silang pantas ay sisilang ng parang ningning ng langit. Mga tao tinutuko dyan, mga wise. Sino ang wise sa Biblia? Yung nagdadala ng ebanghelyo at nagdadala ng kaluluwa sa gawain ng ating malapit. Ang tao sa kanila, wise. Pag nakadala ka ng kaluluwa, pag iyak mo sa Malapino, kahit anong hilingin mo, ibigay sa'yo. Totoo yan. You cannot fast and pray. You support. Pareho lang yan. Hindi ka makapanalangin, hindi ka makapag-ayuno sa krusada, you cannot preach. Support the church. Pareho lang yan. Para ka na rin nagdala ng kaluluwa. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. At silang pantasi, silang na parang ningning ng langit, at silang ng mga babalik ng marami sa katuwiran ay para mga bituin magpakailanpaman. Sa English. And they that turn many to righteousness, sila daw nagbalik, ibig sabihin nagdala ng kaluluwa. Mga makasalanan dinala mo, nagsisi, nagbago, dinala mo. Nakarating sa gawain. Ano sa Biblia? Naging matuwid. Para kang bituin. Matindi ang iyong kabanalan, iyong katuwiran. Didagdagan iyong kabanalan, iyong katuwiran. Maging katulad ka ng bituin, magpakailanman. Ibig sabihin, wala kang katapusan sa piling. Tayo lahat sa piling ng ating malapit. Matindi ang reward. Hindi basta-basta ang reward. Sa mga taong nagmamahal sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Unang Juan 4:19. Unang Juan 4, talatang 19. Tayo'y nagsiisi-ibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen. We love Him because He first loved us. Tayo nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Sino bang unang umibig sa atin? Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta pag-ibig niya sa atin. Extreme.
our Lord is an extreme lover of the people of the world. Extreme lover. Hindi basta-basta. Bino mo yung kaya marangyang kalagayan sa langit, iniwanan niya para lamang duraan, para lamang kurunahan ng tinik, para lamang latiguhin, para sugatan at para patayin. Extreme lover. Kaya dapat mga Christians, you are also an extreme lover of our Lord. Matindi ang pag-ibig niya sa atin, kaya dapat hindi basta-basta rin ang isukli natin na pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, tayo nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagmamahal sa paglilingkod? Bakit iniibig natin ang Diyos? Bakit siya mismo ang unang umibig sa atin? Extreme lover. Maraming ang taga-usig sa atin noon. Ang tawag sa atin, fanatics. Mga ano raw tayo, mga panatiko. Wednesday, may Friday, may Sunday, haba ng oras. Magbibigay, haba ng damit. Walang make-up. Lalaki, may kilang buhok. Wala na mga kolorete. Di ba? Sabi, mga panatiko yan. Mga Jesus miracle na yan. Hindi lang intindihan ang banal na kasulatan. Hindi niya intindihan ibig sabihin ng fanatic. Ibig sabihin ng fanatic, you are extreme lover. Extreme follower. Bakit? Hindi basta-basta yung ginawa ng mga Panginoon para sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! We must be an extreme lover. Kahit na may bagyo, kahit may pagsubok, kahit naglalakad, tuloy. Bakit? You are a fanatic. You are an extreme lover of our Lord Jesus Christ. Extreme lover. Kahit na natitisod, kahit na nagugutom, you are worshiping the Lord. Why? You are an extreme lover of our Lord Jesus Christ. Pag hindi tayo extreme lover, baka kapusin tayo sa pagdating doon sa kaharian ng Diyos. Sabi ng Biblia, pag hindi tayo extreme lover, nanganganib, baka makapusin ang ating inihintay na pagtutubos ng ating mga kaluluwa. Sinabi dyan, Matthew chapter 5 verse 20, dapat extreme lover ang mga anak ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 20, kindly read. Mateo 5:20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigitan yung katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pareseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Tingnan mo, minamahal. Warning sa atin lahat yan. Pero ang katotohanan, tagalangit talaga tayo. Walang alinlangan yan. Amen ba, minamahal? Yun nga lang, we have to work out our salvation. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Diba? Sabi ng Biblia. Tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon para magmana ng buhay na walang hanggan. Pero hindi natatapos. Kailangan mong ipagtrabaho. Pagtrabaho natin ating kaligtasan. Sabi na ba ng sulat? Kaya sabi dyan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at ng mga pariseo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kanilang langit. What a warning! What a solemn warning to each and every one of us. Pero hindi ka dapat kabahan dyan. Hindi nakakatakot yan. Hindi yan pananakot sa atin. Pinapakita lamang ng mga Panginoon na tayo'y magsumikap sa paglilingkod. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Simple lang naman ang ating trabaho dito. Pure, dumalo, sumamba, tumulong. Yun lang naman. Habang naghihintay tayo sa pagbabalik natin, mga Panginoon.
Tuloy-tuloy. Salvation is a continual process. Ang kaligtasan ay tuloy-tuloy na proseso. Kahit na nadulas ka, kahit na bumagsak ka, kailangan bumangon ka. Kailangan pilitin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil ang ating katawan ay katawan lamang yan. Kahit masira yan, pero papalitan yan ng Diyos ng katawang walang pagkasira. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, extreme. Iba hindi maintindihan eh. Katindi naman ng paglilingkod ninyo. Grabe, hindi. Ayuno kayo, nabibigay pa kayo 3 times a week. Ayan. Tindi ang kabanalan. Hindi naintindihan na ang paglilingkod sa Panginoon, we must be an extreme follower of our Lord Jesus Christ. Dahil ang kanyang ginawa sa atin ay extreme, hindi basta-basta. Hallelujah! Praise the Lord! Kailangan natin higitan yung katwiran ng mga eskriba, mga pariseo. Ano yung mga eskriba, mga reliyosong tao yan? Kailangan natin higitan. Amen ba? Naman? Matindi sila mag-observe sa mga dapat nilang gawin. Di ba? Matindi ka lang pag-observe. Detalye talaga kailang pagsunod. Kaya lang, sa lahat out of context ang kanilang pagsunod, ay pinagpala tayo. Dahil pinaintindi sa atin, sa puna natin mga pastor, pinaunawa sa atin ang ating paglilingkod, ang pagsunod. Kaya, higit pa tayo sa kanila. Kahit anong sakripisyo sa atin, higit pa. Bakit? Nahigitan natin. Kaya dapat natin higitan para tayo. Ayun nga, wala sa katotohanan. Daming sakripisyo. Wala nga kabuluhan. Lalo na nasa totoo ka na, hindi sayang ang iyong mga sakripisyo. Amen? Isaiah chapter 50 verse 6. Aklat ni Isaiah, Kabanata 50, talatang 6. Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking muka sa kahihiyan at sa paglura. Amen. Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit. Sino yan? Ating malapit ni Jesus bilang tao. Talaga nilatigo yung kanyang likod, minamahal. Yung laman, pag yung latigo kasi may pako yan sa dulo, yung mga Roman, yung whip ng latigo ng mga Roman soldiers sa panahon na yan. May matutulis na pako yan doon sa dulo. Ilang talim yan. Daming talim. Pag nilatigo ang ating malapit noon bilang tao, yung laman sumasama. Hindi basta-basta. Extreme ang pag-ibig niya sa atin. Aking ipinain ang aking likod sa mga malalaki. At aking mga pisngi sa mga bumabaltak ng balbas. Pisngi, grabe. Ang lakas ng mga sampal na kanyang tinanggap. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahiyan at sa paglura. Kahiyan. Dinuraan ang kanyang mukha. Ganun katindi ang dinanas at ang Pilipinoon. Para kanino? Para sa atin, para sa iyo. Para makamit mo ang kalayaan. Makamit mo ang pagkabilanggo sa batas, bilanggo sa kasalanan, kawalan pag-asa sa mundo, papunta sa kapamakan para makamit natin. Pati kagalingan nating katawan para makamit natin. Para tayo maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala. Extreme sacrifice ang ginawa natin ng Pilipino. Kaya hindi naintindihan ng iba bakit ganun lang tayo maglingkod. Because we are an extreme lover. Diba? Extreme
Extreme lover tayo, pinagpala ka. Biro mo, masamang panahon, may bagyo, may mga baha, makatali kabatiran. Karating kami doon nung araw doon sa Davao, dyan sa Tagum City, Davao Oriental. Tagal kami dyan, na mahal. Walang pagkain. Walang pag-upa ng venue. Kami lamang ay nandoon sa eskwelahan, makalibre. Minsan nagagalit pa yung naniningil kasi hindi kami makabayad. Nagdadaos tayo ng gawain sa school. Pag umulan, hirap kami makarating kasi binabaha yung daanan ng eskwelahan. May kapatid may outreach study sa bundok na pakalayo, minamahal. Hindi makapasok ang 4 wheels na sasakyan. Ang sinasakyan namin, habal-habal. Kaunting magkamali ka, hulog ka sa putikan. Pero pagdating natin doon, mga kapatid, ang gagaling pa ilang bundok ang tinawid, ilang sapa ang tinawid. Humahawak sa kawayan, pandi anod, para lamang makadalo. Kaya pag nakita namin sila, baliwala yung kahirapan. Hallelujah. Extreme lover. Bakit sila ganyan? Nakita nila na totoo pala ang pagsunod. May gantimpala, may kagalakan, may banal na espiritu ng Diyos na binibigay bilang tatak sa mga tunay na pinili ng ating malapit. At sino yan? Kayo, tayo. Kaya baliwala sa iyo ang mga bagyo, ang mga hirap ng katawan, hirap ng buhay, baliwala. Because you understand what our Lord Jesus Christ has done for you. Pinagpala ka, binigyan ka na buhay na wala hanggan. Pagkatapos ng gawain, sabi nung kapatiran natin, pasensya na kayo sa inihanda namin. Puro manok. Dami manok doon eh. Wala kasi sardinas ngayon na mahirap pumunta doon sa bayan, layo eh. Pasensya na kayo, hindi kami nakabili ng sardinas, manok. Sabi ko, kahit araw-araw, sige, okay lang yan, manok. Puro native, puro natural, malunggay, mga ano dyan, ang halo, ang sarap. Sabi, pasensya na kayo, manok lang. Ang native ang sasarap. Sabi ko, wag na tayo umuwi, dito na tayo. Araw-araw, manok, ang ulam namin. Pag-uwi namin sa pastoral, walang pagkain eh. Alam mo, buhay ang Diyos sinamahal. Amen ba? Alagang, alam mo, we must be an extreme lover of our Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga, si Esau po, alam mo minamahal, hindi basta-basta yung, hindi po basta-basta yung benepisyo ng Ebanghelyo. Yan minsan nakakalimutan po natin. The benefits of the gospel of our Lord Jesus Christ. Sa lumang tipan, wala pang gospel ha. And yet, many are blessed. Maraming pinagpala. Wala pang gospel ha. How much more sa panahon natin? Amen ba, mahal? Tinugon sila sa kanilang prayer. God answered their prayer. Wala pang gospel, minamahal ha? Pero pinakinggan sila ng Diyos. Lalo na ngayon na nandito na ang gospel. Genesis chapter 27, verse 25. Can you read? Mga singers, siguro prepare na tayo. Minamahal. Genesis 27, kabanatang 25. At kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang nilapit sa kanya at kumain siya at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at umalik ka sa akin, anak ko. At siya'y lumapit at umalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. At siya'y binasbasan na sinasabi, narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon.
at bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak at ang mga bayan ay maglilingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay magsisiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at maging mapalad ang mga magpapala sa iyo. At Palapakan natin. Amen. God bless you. Ito po, pagpapala ang pinag-aagawan dito. Sa Lumang Tipan, talaga nag-aagawa na ng pagpapala yung magkakapatid. Magkapatid eh. Talagang, dapat lang. Dapat you have your passion for blessing. Kasi pag hindi tayo pinagpala ng Diyos, sa kangkungan tayo dadamputin. Palapakan natin, palapakan. Amen ba? Kaya, magsumikap talaga tayo para marating natin yung blessing ng ating malapit. Normal sa tao yan. Sa Lumang Tipan niya, pinag-agawan ng pagpapala. Nakamit nila, how much more sa panahon natin? Amen ba, ilamahal? Hindi ko sinasabi to for us to become materialistic. Let us be realistic. Kailangan mo ng blessing ng Diyos. Kailangan natin yan. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Pag hindi tayo pinagpala, ay saan tayo dadamputin? Pero alam mo, ang mga Kristiyano, matiisin yan. Kasi ang pagpapala naman talaga, hindi naman talaga material. Pinaka-number 1 na pagpapala, yung spiritual. Amen ba? Mahal? Pero, material pangako rin ng Diyos yan. Amen ba? Mahal? Ito, nag-agawa ng pagpapala. Sabi sa 38. Sa 37. Diretso natin sa 37. 36. Ako lang babasa yun na mahal. At kaya sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanya inagawan ako nitong makalawa. Inagawan si Esau sa si Jacob. Nag-agawan ng pagpapala. Galit na galit si Esau kasi nga inagawan si Jacob ng pagpapala. Ng mana. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay at narito ngayon, kinuha ang basbas sa akin. At kaya sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? Sa English yung sinasabi rito, and what shall I do now? 36. And sabi ni Esau, hast thou not received a blessing for me? Kasi nga, nung araw, kung sino ang unang patungan ng kamay ng ama, lalo ang ama mo, man of God, katulad ni Isaac, tao ng Diyos, kung sino ang patungan una ng anak, yun ang makakatanggap ng biyaya. Amen ba, mahal? Lahat ng papapala, material, lahat yan. Hindi natin isa-isahin. Pag sino ang unang pinatungan ng kamay, yun ang tatanggap. Eh si Jacob, magulang. Alam natin istorya, di ba? Dinaya niya ang kanyang ama para lamang matanggap yung pagpapala. Matindi ang kanyang passion sa pagpapala. Hindi galit ang Diyos doon. If you have passion for blessing, hindi sa galit. Gusto nga niya, pagpalain ka talaga. Palapakan natin, malapakan. Amen? Ang problema, kadalasan, hindi tayo lumalaban, kaya hindi natin nakukuha. Ha? Kasi bago lumating pagpapala, kikilos ang kaaway para hadlangan tayo. Pag hindi ka lumalaban, baka mabigo ka. Baka mabigo tayo. Kailangan lumalaban ka. You're fighting for your blessing. Ang demonyo, ayaw po yan, matanggap mo. Ganun yan. Kaya ang gusto naman pagpapala, you are very sensitive to the leading and to the voice of the Holy Spirit. Amen? Ano niya? Si Jacob ang siyang panganay si Esau. Si Jacob, pangalawa. Si Jacob ang nakatanggap. Siyang binasbasan, pinatungan ng kamay. Diba? Ng kanyang ama. Ano sabi sa 37? Dito sa
Kaya sa talata na yan, pagdating ni Esau, yung panganay, binasbasa na si Jacob. Di ba? Sabi, wala na akong magagawa. Binigay ko na sa kanya ang pagpapala. Lahat. Material, pagkain, lahat. At sumagot si Isaac, at sinabi kay Esau, narito inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. Naunahan siya eh. Kaya wala na akong magagawa. Binigay ko na sa kanya. Ang lahat niyang mga kapatid, at sa trigo, at sa bagong alak, at sa kinandili ko siya, at sa iyo'y ano nga magagawa ko ngayong anak ko. Sabi na ni Isaac, wala na akong magagawa. Binigay ko na sa niya ang pagpapala. Desperado na si Esau. Pero pag nagpupumilit pa lang tao, kahit sa Old Testament, babasbasa ka pa rin ng ating malapit. 38, wala na magagawa si Isaac. Sabi, wala na akong magagawa. Binigay ko na sa kanya ang magpapapala. Trigo, lahat, alak, lahat ng kayamanan sa kanya na. Wala na akong magagawa sa iyo. Pero sabi ni Esau, at sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba kundi isa lamang basbas? Isa lang bang pagpapala mo? Isa lang bang blessing mo, ama ko? Isa lang ba? Sa lumang tipan, pag binasbasan ka, yun na yun. Yung susunod, wala na yun. Sa pamilya pinag-usapan. Ganyan. Yung ama mo, pag pinatong ang kamay sa'yo, lahat ng blessing na sa'yo na. Yung susunod, wala na. Kasi dalawa lang anak naman sila eh. Diba? Wala ka kundi isa lamang basbas, ama ko. Basbasan mo ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. Kanina sabi ni Isaac, wala na akong magagawa. Binigay ko na. Pero dahil si Esau ay humiyaw at umiyak. Nagpumilit. Palapakan natin, malapakan na. Amen? Anong sabi ni Isaac kay ama? 39. Anong sagot ng ama niya? Supposedly, tapos na. Wala na siya matatanggap. Pero dahil siya humiyaw at umiyak. 39. Verse 39. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, narito magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa tasira mo, pinagpala pa rin siya ng ating malapaylo. Ayan o. And Isaac answered his father and said unto him, behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth. Taba ng lupa. Sinabing taba ng lupa, that is material prosperity. Samantala, wala na kanina, binigay na kay Jacob. Pero dahil sa umiyaw at umiyak. Palakpakan natin, Panginoon. Ibig sabihin, pag nagpupumilit ka, kahit ayaw ng Diyos, ibibigyan ka. Bakit? Nagsusumamo ka. Ganyan sa Biblia. Sabi ating mga pastor, kahit na ayaw na ng Diyos sa'yo, kahit ayaw ng Diyos, itinakwil ka na, kahit ayaw na, pero pilitin mo pa rin dahil ang Diyos, sigurado, mahabag yan. Pag nakita ang luha mo, ang sakripisyo mo, pag nakita yan, magbabago ang kanyang plano. Lalo na sa panahon natin, minamahal. We are in the period of grace, panahon ng biyaya. Sa lumang tipan, hindi panahon ng biyaya. Wala na si Esau. Pero dahil umiyak at umiyaw, ibig sabihin, nakita ng Diyos ang kanyang pagpupumilit. Binigay. Lalo na sa panahon natin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Pag hindi tinugon ang prayer natin, ibig sabihin, you are not striving for it. Isa lang ang dahilan yan. Takot ka magsakripisyo. Takot ka mawalan. Takot ka mahirapan. Ang patotoo na isang Christian na pinagpala. Ito, narinig ko ang kaya patotoo. Sabi niya, walang-wala ako nung araw. Pero nanalangin ako, sabi niya, isang kwarto mula umaga natapos sa hapon. Wala siyang ginawa, nagpagulong-gulong daw siya para magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Walang-wala siya.
Lumabas na rin ang kanyang pawis sa kanyang luha. Pati laway niya, lahat na lumabas. Pero sabi niya, pagkatapos, biglang tinugon ng Diyos ang aking mga kaibigan. Ganun sa Biblia. Gawin mo. Dahil ang Diyos hindi marunong tumanggi. Yun nga lang, may gagawin tayo, minamahal. Gawin mo lahat. Lahat. Gawin mo. Di bali, mawalan ka ng oras sa anumang bagay. Yung hiningi mo, isang araw yan. Tutugunin yan. Mag-google ka lang. Humiyaw ka, magpuri ka. Minamahal. Hindi makuha ng 2 oras, gawin mo 3 oras. Hindi makuha ng, gawin mo 5 oras. Huwag kang tumigil. Isang araw. Pagdating ng yung tamang oras yan, pag narating mo na, nakarating na sa throne ng biyaya ang prayer mo, biglang ipaparamdam sa'yo ng Diyos. Anak, tinugon ko na ang prayer. Ganyan po sa Biblia. Ganyan na ganyan. Pag hindi kami nagpala, ibig sabihin, hindi ka, takot ka maghirap. Takot ka magtiis, minamahal. Kaya pag sinabi, mga kapatid, may gawain tayo. Kahit bumabagyo yan, kahit may hadlang pa yan, malapit na pupunta ako. Dahil alam mo, yan ang susi para makarating ang mga prayer mo sa malapit. Lord, kailangan ko to. Bakit ibibigay ito sa krusada? Pero pag naintindihan mo ang salita ng Diyos, kahit kailangan ko to, handa ako magtiis. Dahil pag nakita ng Marapino na nagtitiis ka alang-alang sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Walang mapapahiya sa ating malapit. Walang napapahiya. At ayaw ng Diyos magpahiya ng tao. Yung nga lang, may kondisyon. Gawin mo lahat. I-despise mo, kutsain mo, baliwalain mo, kahit ano pa yan, mapag-usig, baliwalain mo lahat yan. Gawin mo lang yung nakalulugod sa Kanya. Sigurado yan, i-bless ka, pagpapalain ka ng ating malapit. Napakaraming beses, every now and then, the Lord is knocking at the door of our hearts. But most of the time, we are just ignoring the voice of the Lord. Maraming beses kinakausap tayo. But, beloved brothers and sisters, do not ignore the voice of God. Hindi po magkamali ang banal na sulatan. Isipin lang natin yung ginawa niya para sa atin. Yung kanyang mukha, hindi niya itinanggi sa mga sampal, sa mga kahiyan, sa mga dinuraan ng kanyang mukha, hindi niya yan. I did not hid my face to spitting. Ang magdura sa akin, hindi ko itinanggi sa ano, Panginoon. Isipin mo lang yan, yung ginawa niya para sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi nga, matindi ang pinakita sa'yo. Dapat matindi rin ang ibalik mo sa ating malapit. Habang tayo maawit, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Let's sing the song. Nalako na po tayo sa ating Holy Supper. Pero bago yan, mawit muna tayo. May mga baguhan. Lumapit kayo sa ating malapit na Jesus. Sino? Habang inawat na ito, nawitin ito. Hallelujah. Hallelujah. Prepare natin ating mga puso para sa ating Holy Supper. Alalahanin natin ang ginawa ng ating malapit. Hindi basta-basta. Hirap na kayo tiniis para sa atin. Para sa ating lahat. Sa pag-ibig mo, makasalanan katauhan ko, ang iyong dugo ang hinugas mo.
pagsisisi habang tayo maamit. Hallelujah! Pagkasalanan katauhan ko, ang iyong hinugas mo. Kapatawaran mo'y ipinagkamay. Hallelujah! 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 We worship you, Lord! The beauty of holiness! Oh, my Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumas sa'yo sa daigdig? Buhay mo'y ibinigay upang ako'y masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang maitutumas sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako'y masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang maitutumas sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibibigay upang ako'y masagip. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y iaalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. God bless you, minamahal. Bago po tayo dumako sa ating Holy Supper, tayo po'y nagdiriwang ng huling hapunan. Napakasagrado po nito, minamahal, napakabanal. Sa mga baguhan, hindi pa po kayo pwede sumali. Pero kung mga ako kayo na nagbabautismo kayo, mga hindi pa nabautismo, hindi pa po pwede sumali sa banal na hapunan. Pero kung gusto nyo sumali, mangako kayo, magbabautismo kayo mamaya, katapos natin ang gawain na mahal. Hallelujah. Napakasagrado. Sapagkat ito po ang ginagawa natin ay pagdiriwang, pag-alala ng kamatayan ng ating mahal na Pilisos. Ang tinapay na atin kakainin mamaya ay simbolo sa katawan ng ating mahal na Pilisos na nawasak. At ang katas ng ubas ay simbolo sa dugo ng ating mahal na Pinoon na nabuhos doon sa krus para sa atin. Hallelujah. Kaya sabi dito sa 1 Corinto 11:24, katapos ang magpasalamat, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at sinabi, kainin ninyo, ito ang aking katawan na nawasak, nasira dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagkatapos nito, kanyang kinuha ang saro. Pagkatapos na uminom, kanyang sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alala sa akin. Habang kinakain nyo ang tinapay, inuulim ninyo ang katas ng ubas, ay inyong pinapakita
ang kamatayan ng mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Babalik at babalik ang ating mahal na Panginoon. Sigurado yan. Siya'y namatay at babalik siya sa ating panahon. Anytime. Kaya sabi ng 27, 1 Korinto, ang sino man kumakain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagiging kakasala sa katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, saliksikin ng tao kaya sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Manalangin mo tayo ng pagsisisi, minamahal. Kung mayroon tayong mga kasalanan na gawa, pagsisihan natin. Pag hindi tayo nagsisi, hindi tayo karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Kaya pagsisihan natin, kung mayroon tayong kagalit, magpapatawad tayo. Mayroon tayong nagawa sa kapwa natin, pagsisihan natin. Para tayong karapat-dapat na sumali sa banal na hapunan. Saliksikin natin ating mga sarili. Dakila nga masalangin, sunod dalangin natin mga pastor. Patawarin mo kami lahat. Alam mo na nagawa namin kasalanan sa isip, salita, sa gawa. Patawarin mo kami. Forgive every one of us, Lord, for our sins. Cleanse us from iniquities, vanity, pride, and glory. Forgive us. Lord, we pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bakan natin ang tinapay na mahal. Simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Sira, nawasak. Pinatay, nilatigo, sinaktan. Para lamang tayo matubos. Para tayo patawarin. Para tayo maging karapat-dapat sa mata ng ating mahal na Jesus. Taas natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Habang tinataas natin, tinitingnan natin, huwag natin kalimutan, yung tinapay na yan, sumisimbolo ng katawan. Na dahil sa katawan na yan, pinagaling ang ating mga sakit. Hindi ka na mag-alinlangan. Dahil alalahanin mo lang yan, yung ginawa niya, gagaling ka. Pagpapalain ka, pakikinggan na yung panalangin, patatawarin na yung kasalanan. Because of the body and the blood. Hallelujah. Of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, ito ang aking katawan. Kainin ninyo na nawasak para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin nila mahal ang tinapay. Singers, kindly prepare. At pagkatapos nito, taas natin ang saro. Andiyan po ang katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ito, kayang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito, inumin ninyo ito bilang pag-alala. Inumin natin ang katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Ang pag-ibig na ating
I love you, Lord Jesus. Hallelujah. I love you, Lord Jesus. Jesus. My God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Masarap. My Jesus. Hallelujah. Jesus. Palakpakan natin ating mga Pinoon. Bigyan natin pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa Diyos na buhay. Ang ating pinakamamahal na pangalan, mahal na po ni Jesus. Sa mga baguhan, kung mayroon ba baguhan na mahal? Mayroon ba? Newcomers? Tayo manalangin na sa ating mga pakailangan bago tayo dumako sa ating mga announcement. Lahat po, ang ating mga sakit, lahat po yan pinagaling na. Dahil sa kamatayan ng ating mga Pinoy. Kung hindi ka gumagaling, isa lang ibig sabihin yan, gusto mga Pinoy, magsumamo ka ng gusto. O kaya mayroon siyang pinapagawa sa iyo. Yan lang, minamahal. Malinaw yan sa balang sulat. Kung hindi tinutugan ng panalangin mo, may pinapagawa sa iyo, magsumamo ka, magugol ka ng panahon, tanungin mo,
sigurado sasagot ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! He is more than willing to answer our prayers. Yun nga lang, may gagawin ka. Dahil ang Diyos napakabanal. Pag hindi nahirapan ang physical natin, most of the time, hindi nakakarating sa kabanalan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ganun sa banal na kasulatan. Panandulahin mga pastor, gagaling kayo, malampalataya kayo minamahal. Lahat na may sakit, ipatong yung kamay sa ulo. Wala namang sakit, may problema kayo sa hanap buhay, pananalapi, kaya ibigay ng Diyos. Mga transaksyon ninyo, gusto nyo malutas. Mangako kayo sa malapit, Lord, papagamit ako sa krusada, sa gawain, pagdating sa kaluluwa. Mabilis yan, ilang araw lang, mula ngayon. Mayroon ng malulutas na ang transaksyon. Hallelujah! In the name of Jesus! Pagaling mo lahat na may sakit, minamahal, mahal na Panginoon. Cancer, leukemia, diabetes, stroke, ketong. Walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Nagkatawang tao na matay sa krus na Kalbaryo ay yung katawan nila tigo. Parang mga tao ay kagaling. Mga problema, ikaw maglutas. Mga transaksyon ng kapatiran, solve them, O Lord. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ating sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. Demonyo ng cancer, leukemia, stroke, diabetes, stroke, kahirapan, lumayas kayang 10. I command you in the name of Jesus. Kasal, right now, for the children of God, in Jesus' name, be healed, probably be sold, right now, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat ang naniwala na lutas ang problema ninyo, lutas ang kamay. Lutas na ang problema ninyo. Tulugon na kayo ng ating mahal na Panginoon. Sumigaw tayo malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you na mahal. Makabalik mo sa mga puan. Tentatively, may krusada tayo sa Sabado. Hindi pa natin nakuha yung permit, pero bukas mismo, alakarin yung permit. Sa GC na lang siguro, o sa Wednesday, announce natin. May crusade po tayo sa barangay. Either dito sa San Ildefonso, o somewhere in Baliwag, di pa natin, o Pulilan, o Palagtas. Inayos pa natin na mahal. Malalaman po natin sa bukas. So, abangan nyo sa GC, o sa Wednesday, mahal. May barangay crusade tayo. Sinabi po na malapit na nangusap po sa atin. Ilang araw na po na problema, minamahal. Halos yung balikat ko, hindi ko yung may taas. Napakasakit. Mga 1 linggo na mahigit. Kahit pagpupuri, pag umawit ako, napakasakit dito. Inisip ko, sabi, ano kayang dahilan, mahal na Panginoon? Bakit? Napakasakit ang balikat ko. Pagtulog, nagigising ako, napakasakit. 1 week na mahigit. More than 1 week na. Yun pala, nalala ko. Kasi nakalangan ako magtuloy-tuloy ating barangay crusade. So, nang galing mga pastor, sabi ko, tigil mo na. Medyo mahirap yung mga crusade. Hindi basta-basta. Expenses, pagod, prayer. Isip-isip ko, ayoko muna. Saka na. Inaalala ko yun. Sabi ko, Panginoon, sige, magkrusada kami Sabado. Bahala lang kung saan. Bahala lang. Ikaw lang bahala mag-provide. Biglang nawala, minamahal. Yung isang araw lang, biglang nawala. Ngayon, kahit anong, wala na sakit, nawala, automatic. Parang binot ng tinik. Ilang linggo ko na tinitiis yan. Kahit pag sigaw ko ng ganun, napakasakit. Pero sinabi ko, mula Pinoon, kahit anong mangyari, sige, magkrusada kami. Kahit wala kaming hawak, biglang nawala. Ina mo. Ganun naman na Pinoon. Pag mayroon tayong naramdaman, isa lang yan, ibig sabihin, mayroong siyang sinasabi na hindi natin pinapansin. Pag sinabi mo, Lord, gagawin ko, magugulat ka, lutas agad ang problema mo. Kaya may krusada tayo this coming
antabayan ninyo ang announcement this coming Saturday. Siguro sa San Ildefonso o Candaba na mahal. Ang Candaba na gawain, matagal po na natigil. Maraming pangungusap malapit noon. Ibalik na po natin ang gawain sa Candaba, Pampanga. Huwag tayo mag-alala sa mga sakripisyo. Ang mahalaga na sunod natin ang kalooban natin malapit. Siyang bahala, minamahal. Hindi siya nagkukulang kahit kailan. Basta tayo'y sumunod at sumampalataya. Amen? Kaya minamahal, tayo'y kumuha natin special offering. Ang gusto malapit noon kasi malapit, napakalapit ang kanyang pagbabalik. Gusto malapit noon yung gospel mapalaganap. May nakapatiran, kinausap niya ang Diyos, anong sabi ng Panginoon? Samantalahin ninyo, bilisan ninyo. Sabihin, we are running out of time. Halos wala lang time na mahal. May kilang panahon. Kailangan ng mga dapat iligtas. Kailangan makarating na ang Ebanghelyo sa Kanya. Sino ang inaasahan? Tayo na nandito sa buong katotohanan sa panguna natin mga pastor. Kaya mga sakripisyo natin, minamahal. Napakasarap mag-sacrifice para sa Kanya. Hindi ka mawawala, lalo kang magkakaroon. Minamahal, para sa ating darating na crusade. Mag-pledge kayo, minamahal. Mag-pledge kayo ngayon. Kung wala kayong maibigay, mag-pledge kayo. Sabi mahal na Panginoon, mag-pledge ako ng ganitong halaga. Sabihin mo sa amin, yung kayo sulatin nyo. Magugulat kayo bago magsabado, may darating na pagpapala sa inyo. Sigurado yan. Isulat nyo yung pangalan, nila mahal. 20,000, 50,000, 100,000, kahit magkano, kaya ng Diyos, walang limit. Ang gusto lang niya, sumampalataya ka. Kahit wala kang hawak, wala kang nasahan, sumulat kayo, ibigay niyo sa amin. Ililihans namin yan sa unang dali mga pastor. Yung inyong hiningi, sigurado yan, bago magsabado, darating sa inyo. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit ilang daan libo yan, kayang-kaya ng Diyos yan. Manampalatay, kahit wala kayo nasahan. Isulat ninyo mamaya, kung wala kayo maibigay, isulat po ninyo, iwan nyo dito sa amin, sa Sisters Info. Magkano, isulat yung pangalan nyo, magkano ang gusto nyo ibigay. Then, darating sa inyo. Wala naman bayad dyan, hindi naman kayo makukulong pag wala kayong, amen tayo na mahal? 100,000 kaya, o magkano? 5,000, depende. Meron na po hinipo agad, di pa tapos. May 40,000 na nag-pledge. Hindi lang pledge, sa lang ay bibigay na agad. Hindi ko na banggitin ang pangalan para lalong pagpalain natin, mahal na Panginoon. 40,000. Sa Baguio kami nung araw, wala. Wala nga doon, nangangamuti lang kami roon sa Baguio eh. Wala ang gawain doon, sa bahay lang eh. Kapatid, pledges tayo. Alam mo magkano sinulat ng kapatiran? Sinulat sa papel. Sige, ulusot kayo papel. Bigay nyo. Binigay. Magkano pinili siya? 1 million. Magkano dumating sa kanya? 5 million. Hallelujah! Praise the Lord! Buhay ang Diyos, sila mahal. Magtiwala ka. Ibigay mo yung sulat mo. Magkano gusto mo. Sigurado yan. Igagrant yan. Para sa kaluluwa. Amen? Wala. Kahit wala kang hawak, magsulat ka lang sa unang dalangin ng man of God, prophet of God. Ibigay mo sa amin as unang dalangin ng pastor. Yung sinulat mo, sigurado yan. Darating sa'yo. Kailangan natin humakbang. Inamahal, ganun lang sa banang sulatan. Faith without work is dead. Nang palataya kayo, sumulat kayo. Yun lang. Sulat, bigay nyo lang sa amin. Expect nyo, darating yan. Namahal, pero mag-hingi pa tayo special offering para sa usada natin. We have already 40,000. Meron po nagpagaloob dito. 40,000. At dagdagan po natin dahil ating mga Cruz Barangay Crusade ay tuloy-tuloy na po yan. May nagre-request po sa Bukawe. May bahay na po doon napakaganda. At napalaking venue, inopen ng kapatiran. Bagong bautismo na kapatiran natin na sa Amerika, umuwi dito. Dumalo dito, sometimes dito, naalala nyo. Ayaw maniwala, nakipagdebate pa.
Pero nagpabautismo, nung nabautismo, sabi niya, may bahay ako doon, sa Bukawi. Ang lupa ng pakalaki, maraming prutas, worth mga 15 million yung halaga ng lupa sa kabahay, o 20 million. Sabi, gamitin nyo hanggang kailan gusto nyo. Amen ba? Pinamahal? Kaya, sunod-sunod yan. San Ildefonso, o Candaba, San Ildefonso, then Bukawi. Pinamahal. Sabi ng Banal Sulatan, habang naghihintay kaya, habang tayo busy sa spiritual, handang-handa naman tayo kung ano mangyayari sa mundo. Sigurado yan. Hindi tayo pababayaan. Manalangin natin special offering, beloved Brother Ryan, nandiyan ba? Beloved Brother Herman, Villar, na mahal. Nandiyan po yati mga offering ko na mahal. Hallelujah. Magbigay kayo sacrificially. Sigurado yan. Ibabalik sa iyo yan maraming beses. God bless you, beloved Lord and Preacher. Tayo po manalangin sa ating special offering. Ang po nakila naming Ama Diyos na makaparin sa lahat sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin beloved Pastor Willie Estrada Almeida Malapinoon. Narito po kami sa bahagi ng pagbibigay ng special offering Malapinoon. Hallelujah. Sa mga kaloob mahal na Pinoon, ibalik niyo po itong makalibong beses sa mahal na Pinoon. At sa may ibig magkaloob, ngunit walang may pagkaloob mahal na Pinoon, pagpalain mo sila. Yung po sa sunod na pagbibigay, sila po ay makabagi sa pagbibigay ng special offering na ito. Mahal na Pinoon, pagpalain niyo po kaming lahat, mahal na Pinoon. Ito pong samot malangin sa matamis at makuring pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkakariyan ka palagi, di ba
lubusan. Panginoon. God bless you, beloved preacher, Brother Mayor, sa iyong pagkinakaloob. Ay, ba't ko ba binanggit? Sabi ko, hindi na banggitin. God bless you, beloved preacher, Brother Mayor. 40,000 para sa crusade. Sabi ko, hindi ba banggitin? Nadulas ako. Pero bahala na. Alam ko malapit na magpapala. More blessings sa ating kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, kayo may mga problema kayo sa buhay. Yan sekreto, isa yan sa mga secret. One of the secrets, pag may kaluluwa ang pag-usapan. Kaya sumulat kayo, kahit magkano yan, iwan nyo dyan sa info. Kindly, please po. Kahit magkano halaga yan, darating yan. Sigurado yan. Kahit wala kayong nasahan, isulat nyo yan. Ililihans namin yan. So, nang dahil mga pastor, darating sa inyo yan para sa krusada. Kaya magsulat po kayo, minamahal, magsulat kayo. Magsulat kayo, wala namang bayad yan. Sumulat lang kayo, ililihans lang po namin yan. At darating yan sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Mangyayari ba yan, minamahal? Sigurado yan! Hallelujah! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord! Ay huwag kayong matakot magsulat. Isulat ninyo, pangalan nyo, magkano halaga, ibigyan ninyo. Bukas na bukas, ililihas namin yan. So, mga pastor, darating sa inyo yan. Kahit magkano pa yan, kahit 1 million pa yung sinulat mo, darating yan. Hallelujah! Praise the Lord! God bless you naman. Tuloy-tuloy pa ating palambahan. Tuwing linggo, dito po tayo, alas 9:30. Merkules, alas 1:00. Then, overnight prayer, alas 8 ng gabi. Naman, San Ildefonso ating gawain. Pag hindi uli supper, may gawain tayo sa San Ildefonso. Linggo, Merkules, Biyernes. Then, Lumbakan. Lambakan o Lumbakan ba yun? Partika? Lumbakan? Partika. Partika. Partika daw. Ewan ko saan yun. Saan na Bulacan yun? Every Wednesday, Thursday, ang gawain po natin. Ang dami po nagawain na mahal. Ang dami pa po nagre-request. Kaya busy-busy na tayo. Ayan naman ang gusto natin para busy-busy tayo sa gawain. Kaya ang mahal na Pinoon ang bahala naman sa mga kailangan natin. Kaya minamahal, tayo po'y dumako na sa ating pansamantalahan paghiwalay. Ating live streaming, tuloy-tuloy po. Ating mga webcast viewers, sinamahal. May mga krusada po tayo. Sekreto yan. Lutas ang problema mo. Kinakapos ka sa financial, tumulong ka sa krusada. Maniwala ka. Wala pa isang linggo, lutas ang problema mo. Hallelujah! Praise the Lord! Basta krusada, tumulong ka. Sinasabi ko sa iyo, mahaba lang 2 weeks, lutas ang problema mo. Pera kailangan mo, maraming darating, tumulong ka sa krusada. Hallelujah! Praise the Lord! Beloved, Preacher Brother Ray Santos, sa ating closing prayer. Lord, Amen. Dakila at magpala po naming Ama Diyos, ang mabanal sa matamis ng pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. So, panalangin, beloved noble pastor, na Panginoon, kami po'y lubos sa nagpupurit at kapasalamat, mala Panginoon. Sa paglangis at paggabay, mala Panginoon, sa banal na gawain, mala Panginoon, mula sa papuring awitin, masaya at malamanin na papuring awitin, sa lahat ng nagpahayag na kabutihan, mala Panginoon. Maraming salamat, mala Panginoon, sa pag-awit ng beloved kuwar, mala Panginoon. Bagi sa pagbibigay, Isusin na pagkapala. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Sa pagkinis mo sa aming kalagitnaan, at tunay lagi ka namin kasama sa tuwi-tuwi na kami nagkakatipon, mahal na Panginoon. Lalo tigit po namin pinapasalamatan, mahal na Panginoon, yung banal na salita na dinala na pinagpalang mga ngaral sa araw nito, mahal na Panginoon. At sa panalangin, beloved noble pastor, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon. Pakaingatan mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa, lalo po sa mga may sasakyan, mahal na Panginoon, sa maulang panahon na ito, mahal na Panginoon, parating mo malawalhati sa aming mga tahanan at taglay, pag-ibig nagbubuhat sa iyo. Ito ang samot panalangin po namin sa makaparang pangalis. Amen. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more.